dyan. All men. Exclusive siya. Church at the same time, may mga rooms for men. Yan, tapos na. Actually, yung gumagawa talaga nito ay si Daylan. Ano din nila, pabayaan ko lang, parang ganun. Tutulong din naman ako kasi yung mga trabaho ko, tinatapos ko na siya agad. Hindi ako yung, mamaya na, bukas na hindi. Kaya, pag ganito, na wala akong ginagawa ko na rin yung trabaho ni Daylan. Kaya si Daylan sa hapon, focus na lang siya sa mga customer. Another shipment, guys. So, talagang okay lang na hindi ako mag-gym. Basta gagawin ko to. Diba? Siguro babawas na yung timbang ko nito. Grabe. As in. Hirap kumita ng pera, guys. But it's safe. Pera pa rin. Pero kung tatanungin ako kung ano yung gusto kong trabaho, ito or yung trabaho ko sa Bahrain before, sa hotel, mas gugustuhin ko to. Kasi dito, after ng shift mo, walang tatawag sa'yo na, uy, may discrepancy ka. Uy, ano tong guest na to? Uy, ano tong balance na to? Hindi mo siningil kanina. Uy, yung susi, hindi mo kinulek. Ganon sa hotel. Tinatawagan ka kahit off work ka na. Tapos, kahit day off mo, pinapapasok ka. Minsan kasi nagdadalo yung mga kasamahan mo. So dito, after ng work mo, wala talagang tawag sa'yo. Walang-wala. Kaya mas gugustuhin ko pa rin to kahit ganito, 'di ba? So relax lang kaysa doon sa magtatrabaho ka sa front office. Grabe, napaka-stress talaga lalo na pag full house. Ito pa pala i-share ko sa inyo bilang cashier. So, yung may mga coins sila dito, may mga term pala sila each coin. So, ito, kagaya nito, $2. So, tinatawag nila tong toonie. Okay? So, ito naman, $1. Tinatawag nilang loonie. Tapos, ito naman, 25 cents. Tinatawag nilang quarter. So, tinatawag nilang dime. Ito ay 10 cents. So, dime ang tawag nila dyan. 5 cents, tinatawag nilang nickel. So, yun lang. May share ko lang sa inyo just in case, di ba, pagdating nyo dito, makapasok kayo sa Tim Hortons, McDonald's, Walmart, o kung ano pa man na mag-handle kayo ng cash or ng till or yung kaha. Pasok na customer, bago lang ako noon, 2019. So, sabi ng customer, hey, can I buy a roll of quarters? So, sabi ko ng ganun,
what is that? Sabi niya ng ganun. It's a coin. Sabi niya, roll of coins, but I need quarters. Sabi niya ng ganun. So sabi ko, I only have $2, $1, 25 cents, 10 cents, and 5 cents. So, which one? You have to choose. Sinabi ko ng ganun. So sabi naman niya, oh, yeah, the 25 cents, sabi niya. So, ano daw, kailangan niya ng roll na yun. So, tinalang, mabait yung Canadian na customer na yun. So, ayun, pag pupunta kayo dito sa Canada as a cashier, work kayo doon sa Tim Hortons, Walmart. Yun yung mga term nila dito sa mga coins. Pagpapasok kayo ng cashier. Wala lang, share ko lang sa inyo. Baka makatulong. May mga nagtatanong kung mahirap ba o mabigat ang trabaho sa isang liquor store. Actually, nagiging mabigat lang siya at mahirap pag may shipment ka and at the same time marami kang customers. Kasi yung mga customers na pumapasok sa liquor store, dapat mong bantayan. Kasi hindi lahat ng mga customers na pumapasok sa liquor store ay mga mababait. Meron ding mga customers na kinukuha yung mga inumin, nilalagay sa bag nila at sa pocket nila. Kaya yun ang dapat mong bantayan. Yun guys, pauwi na po tayo. Tapos na po yung 6 hours shift ko. 10 to 4. So, bukas uli. So, sa mga nagtatanong kung magkano yung sahod ko, ay nahiya akong i-share sa inyo. Basta, in 2 weeks, naka 80 hours ako. Tapos, pag lumampas ng 80 hours, overtime na yon. Basta, i-search nyo lang kung magkano yung sahod ng isang supervisor sa isang retail store. Tapos, kayo na bahala mag-compute guys. Ayokong sabihin. Secret lang muna. Susunod ko na lang sabihin. Di bali guys, next vlog ko, isasali ko si boss. Tapos, tanungin natin siya. So, para siya na sumagot. Next time, thank you guys for watching. Char! Don't forget to like, share, and subscribe. Charity vlogger! Salamat! Bye! See you next time!